Okay, so hinihimay niya na yung prito na tilapia. Gagawin niya raw pansahog dun sa ulam namin mamaya na kangkong. Kangkong kasi nahihirapan daw siyang pumupo. Kaya kangkong ang aming. Ayan, hinihimay niya na yung isda na pansahog sa aming ulam. Ang ulam namin mamaya ay kangkong. Kaya naman kangkong ang ulam namin ay dahil isang linggo na siyang hindi nakakapupo. Kawawa naman. Kaya nung dumaan kanina yung nagtitinda ng gulay, agad niyang tinawag para bumili raw siya ng kangkong. Ang problema, kapag kumakain siya ng kangkong, paglabas, kangkong pa rin. Yan. So, papakita ko mamaya kung paano niya niluluto yung kangkong na may halong hinimay na tilapiyang isda. Ito naman yung gagamitin niyang pampalasa mamaya. Sibuyas, bawang, at sili. Ayan yung ulam namin. Nasa tuktok. Kasi baka daw manakaw. Yan na lang kasi yung inaasahan naming ulam ngayon. Wala na kasi kaming pambili. Kaya itinaas niya para wala daw makapagnakaw. Ayan. Mamimili na lang siya kung anong gagamitin niyang kawali. Maliit ba na maitim ang puwet? Or mas malaki na medyo maputi-puti yung puwet? At siya naman siya magluluto. Diyan. Ganda ng lutoan namin, no? Napakaganda. Ano pa? Yan yung mga sandok na gagamitin niya. Panghalo, pangkuskus, at tong. Yan, pag may itlog, pambate. Yan. Hindi pa rin niya tapos himayin yung tilapia kasi malaki yung tilapia eh. Kasi laki yata ng tilapia niya. Kaya nahirapan siyang himayin malaki. Para daw mapabilis, kinakain niya yung ibang hinihimay niya. Para daw masarap mamaya yung luto niya. Kaya kinakailangan may laway niya. Yan. Kinakain niya. At maya-maya, pag naluto niya, yung ulam namin, nakita kong konti na lang sahog, papagalitan ko na siya. Kasi bakit niya inuna yung pagkain kaysa dun sa pagluluto. Ayan, so nag-umpisa na siya magluto. Ang inuna niya ay bawang at sibuyas. Ngayon, ang isusunod niya ay wala pa. Ngayon, lalagay na niya ang kangkong. Yan. Sarap.
kangkong na yan ay galing lang sa silong ng bahay namin. Maraming kangkong doon, matataba. Yan, hinalo niya, inikot-ikot. Ikot-ikot lang para malagyan ng mantika. Saka sinabawan niya ngayon ng konti. Hindi niya inubos ang isang buong baso. Tapos tatakpan niya. Titingnan niya muna kung madumi yung takip. Tapos sa kanya tatakip pag madumi. Hayaan niya muna, palilitan niya muna ng apoy para hindi masunog. Ayan, so hinalo-halo ulit for how many seconds or minutes nung tinakpan. Saka ulit tatakpan. Siguro kung yan ang gagawin niya. Kung mapapansin ninyo, medyo lumiit na yung kangkong, di ba? Kanina punong-puno yan. So since medyo paluto na siya, medyo umunti na siya. Lalagyan niya ngayon ng oyster sauce. Yan, oyster sauce yan. Yan. Sa kanya nilagyan ng pampasarap, yung magic sa sarap. At sa kanya hinahalo-halo ngayon para daw masarap. Galing niya maghalo, no guys? Para nagwawalis lang ng harapan namin. Tsaka niya ngayon sasahog yung tilapia na hinimay-himay niya kanina. Mamaya-maya pagagalitan ko siya pag konti lang yung ano. Kasi kinain niya yung iba eh. Pag hindi ako nakatingin, kumakain siya ng tilapia. Pag nakatingin na ako, kunyari, walang laman ang bibig niya. Kaya dun kumunti yung ano, yung pansahog. Ngayon, titikman niya ngayon. Kung okay na. Pagkatapos niyang tikman, yung ginamit niyang kutsara, pinanghalo-halo niya rin doon para daw mas dagdag sarap. Ngayon, lalagyan niya ng kaunting patis, pampalasa. Ayan. Pinatay niya na ngayon ang apoy. Pero sige pa rin siya ng halo. Hindi ko alam kung bakit. Yan, medyo parang masarap na siya. Ganun lang guys, ang pagluluto ng kangkong na sinahugan ng tilapia na pinirito na may konting laway. Okay, masarap yan. Okay, so yan na guys yung naluto na kangkong. Inuulam niya na. Sarap na siya. Hindi niya alam, kinuha ko lang yung kangkong sa ilalim ng silong namin.
matataba ang kangkong doon. Kaya sarap na sarap siya.